aking bahay na pinili ay pagpapalaing lagi, na ngalan ko'y manatili. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niyang salapi na mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa inyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ang ginawa ang templong ito at itatayo mo lamang sa loob ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pagbati din sa mga nasa online, lalo na po sa may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang pagtatalaga ng isang simbahan, ang Basilica Mayor ng San Juan de Lateran sa Roma, ang isa sa 4 na Basilica Mayor o mahalagang simbahan sa Roma. At dito sa atin sa Quiapo, ito'y lalo nating dapat gunitain. Lagi nyo kong narinig sa pag-welcome sa inyo na tayo'y nandito, ang simbahan ng Quiapo ay Basilica Minor ni Jesus Nazareno. Kung kaya nga't mayroon tayong natatanging ugnayan sa mga basilika, sa mga malalaki at makasaysayan at mahalagang simbahan, lalo na ang simbahan ng Santo Papa. Kaya nga, nakita niyo po yung mga tanda na ipinapaalala sa atin
na kaisa tayo sa natatanging paraan ng Santo Papa, pagiging Basilica Minor. Kaya nga, kahit nasa Roma ang simbahang yon, lahat ng simbahan ngayon, ipinagdiriwang ang pagtatalaga nito, sapagkat ito'y sumasagisag sa pagkakaisa din natin mga Katoliko sa pamumuno ng Santo Papa, na ngayon ay si Papa Francisco. Sapagkat tayo'y nagkakaisa sa pagsamba, sa pagtuturo, at sa pagsasabuhay sa turo ni Jesus Nazareno. Kaya nga, mahalaga ang simbahan. Ang gusali ay sumasagisag sa pagkakaisang ito. Marahil nakatagpo kayo ng mga tao na nagtatanong, bakit ka pa pumupunta sa simbahan? Pwede ka naman magdasal sa kwarto mo. Pwede ka naman magdasal sa opisina mo. Saan ka man naroon, pwede kang magdasal. Totoo po yun. Pwede naman talagang magdasal. Kahit sa banyo, pwede ka magdasal. Kahit saang lugar. Pero mayroon ding natatanging lugar na mas nararapat, mas bagay upang lalo kang maging mas maayos ang ginagawa mo. Pwede ka naman din kumain, di po ba? Kahit saan. Pwede kang kumain nakatayo. Pwede kang kumain dyan sa kalsada. Pwede kang kumain habang nasa jeep o nasa bus. Pwede ka rin kumain sa banyo kung gusto mo. Pero alam nyo, mas magiging maayos ang pagkain ninyo, mas magiging mahinahon, at mas siguro gaganahan ka kung kayo'y nasa hapagkainan, nakaupo ka, nasa mesa, at maayos ang paligid. Ganon din sa simbahan. Pwede ka magdasal kahit saan, pero mas nagkakaroon tayo ng maayos na disposisyon kapag nasa simbahan. Meron din naman kayong mga larawan ng Poong Nazareno, natitiyak ko sa bahay ninyo. May mga altar kayo. Pero sasabihin nyo, pero iba, Father, pagkaharap ko ang imahe ng Poong Nazareno mismo sa altar ng Quiapo. Pwede kayong magdasal kahit saan, pero ang pagmimisa sa simbahan nagaganap. At alam natin ang simbahan, ang misa, ang pinakatugatog, pinakamataas na dasal. Kaya paulit-ulit ko pong sinasabi ito, kapag nagsisimba tayo, wag na kayong magrosaryo, magbasa ng kung ano ng nobenaryo. Kahit Biblia, dahil dasal na po ang misa. Sumabay na lang tayo kung anong dinadasal sa misa. Makinig na lang tayo kung anong binabasa sa pagbasa. Dahil pag nasa simbahan tayo, nagkakaisa tayo rin sa pagdarasal. Hindi pwedeng kanya-kanyang dasal. Lalo na kapag nagmimisa. Kung wala pong misa, okay lang yun. Magkanya-kanya tayo ng dasal. Pero kapag may misa, kapag may sabayang pagdarasal dito, dapat nagkakaisa tayo dahil ang simbahan ay larawan ng pagkakaisa. At sabi ko nga kanina, hindi lang tayo nagkakaisa sa pagsamba. Nagkakaisa tayo sa paggalang sa simbahan, kaya pinapanatili nating malinis ang simbahan. Kaya ipinapaalala sa lahat, magsuot tayo ng maayos. Naintindihan ko po yun. Hindi naman ho tayo mayayaman na kailangan naka-gown o nakabarong Tagalog kayo kapag nagsisimba. Pero tanongin din natin ang sarili natin. Kapag namamasyal ba kayo,
ganyan pa rin ang suot ninyo? Kapag kayo pumupunta sa isang party, ganyan din ho ba ang suot nyo? Kung masasabi natin, Father, ito lang talagang damit ko, ito lang talagang naisusuot ko, matitiyak ko naiintindihan po ng Diyos yan. Pero kung sa ibang lugar, kaya nating pumustura, tapos pag sa simbahan, pwede na itong pambahay. Pag nagsisimba, pwede na to. Ay, tanungin natin ang sarili natin, mahalaga ba talaga? Kaya ulitin ko po, hindi po tayo nagiging elitista pag ipinapaalalang mag-ayos sa simbahan. Ang tanong ko lang ho, kung kaya nating mag-ayos sa ibang lugar, kaya rin natin mag-ayos sa simbahan. Kung masasabi talaga nating ito lang talaga ako, matitiyak ko, mauunawaan din po yun. Pero, hindi lang pagkakaisa sa pagdarasal, sa pananamit, sa paglilinis at paggalang sa simbahan. Sapagkat sa bandang huli, sabi nga ni Jesus Nazareno, ako ang templo, ang bagong templo. Kaya nga sabi niya, kung yung dating templo, 46 na taon ang itinagal bago itayo siya, 3 araw lang, itinayo na muli, nabuhay na mag-uli. At tinatanggap natin si Jesus Nazareno, lalong-lalo na sa komunyon. Kaya sabi nga ni San Pablo, tayo na rin ang templo ng Diyos. Ang bawat isa sa atin. Kaya pag alis nyo sa simbahang ito, kayo na ang simbahang naglalakbay. Kaya nga ang tanong, ang buhay ba natin, nagkakaisa din ba tayo sa turo, sa paniniwala, at sa pagsasabuhay ng turo ni Kristo? Nagkakaisa ba tayo mamuhay sa katotohanan? Nagkakaisa ba tayo sa pagmamalasakit? Nagkakaisa ba tayo sa hangarin magkaroon ng katarungan at kapayapaan? Nagkakaisa ba tayong maging katulad ni Jesus? Sapagkat yun ang diwa ng simbahan. Pagkaisahin tayo sa lahat-lahat at maging kaisa tayo ni Jesus. Paulit-ulit ko po ito nitong mga nakalipas na araw na ipinapaalala. Hindi palabas ang ating debosyon. Hindi ito pakitang tao lamang o pabalat bunga lamang. Ang debosyon natin, pinapalalim ang pakikiisa natin kay Jesus at pagkakaisa natin sa pagsunod kay Jesus. Kaya ang kapistahan ngayon ng simbahan ng San Juan de Lateran sa Roma ay nagpapaalala sa atin sa panawagan ni Kristo sa pagkakaisa. Alam niyo po, ang simbahang yun, masasabi ko, malapit at kaugnay ng simbahan natin sa Quiapo. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ang pangalan ng simbahang Lateran sa Roma ay simbahan ng dakilang tagapagligtas at ni San Juan Bautista. Dalawa ho, masasabi natin, ang prominenteng mga personahe ng simbahan ng Lateran sa Roma. Si San Juan Bautista at ang Panginoong Jesucristo. Hindi ho ba silang dalawa din ang bida dito sa simbahan ng Quiapo? Ang mahal na pong Jesus Nazareno, ang ating tagapagligtas, at si San Juan Bautista. Kaya ituring natin na espesyal ang araw na ito.
nagkakaisa tayo sa Santo Papa bilang isang simbahan at higit sa lahat, tayo'y nagkakaisa bilang mga alagad ni Jesus Nazareno, bilang isang buhay na simbahan, ang katawan ni Kristo dito sa lupa.